Sir, nasa labas na naman si Manong Abner, nagwawala. Namatay na naman daw siya ng alaga niyang baka. Eh di paalisin nyo. Kapag hindi tumigil sa pagwawala, ikulong nyo na. Oh, pero Chief, Hindi mo ba ako narinig, Sargento? Paalisin nyo na yan. Paulit-ulit lang naman ang reklamo niyan eh. Matagal na nating naisara ang kaso na yan. Basta lang kayo sumusugod dito nang hindi nyo man lang inaalam kung ano ba talaga ang pinapasok ninyo. Dapat hindi nyo na lang pinakialaman ang anak ko sa mga gusto niyang kainin. Magpasalamat nga kayo at hindi pa siya nakakakain ng tao. Pero sigurado, pag natikman niya kayo, baka dito pa lang niya maisipan na magpalit na ng menu. Isa lang yan sa mga kapanapanabik na eksena sa ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Lumabas ang binata mula sa opisina ng hepe na may dalang bigat sa dibdib. Wala siyang nagawa kundi paalisin na lamang ang matandang lalaki sa kanilang istasyon. Isa lamang ito sa iba pang nagtungo sa kanila upang magreklamo sa kaparehas na insidente, ang pagkamatay ng mga alaga nilang hayop sa karumal-dumal na paraan. Ngunit katulad ng mga naunang reklamo, binabaliwala lamang yon ng kanilang opisina. Ay, parusa ba to? Nasa Pilipinas pa ba ako? Ano namang gagawin ko rito? Manghuhuli ng palaka. Ay, palaka! Bata, nakakagulat ka naman. Teka, kanina ka pa ba dyan? Opo. Bili po kayo, daing. Ayoko. Ay, nga pala. Alam mo ba kung nasaan yung Paluan Street dito? Paluan Street po? Oo, Paluan Street. Hindi mo alam? Ay, kung bakit ba naman kasi walang mga signage dito eh. Ano ba klaseng lugar to? Ay, di bali na nga. Ituro mo na lang sa akin kung nasaan yung police station nyo rito. Sana naman alam mo kung nasaan yun ha. Opo. Lumiko lang po kayo sa kalsadang yun, tapos kakaliwa po kayo sa pangalawang kanto. Ah, pangalawang kanto. Ayos. Salamat ah. Okay sige. Bigyan mo ako ng 3 supot niyang tinda mo. At dahil cute ka, keep the change. Salamat po, ate. Kaagad na pinuntahan ni Abby ang itinuro sa kanyang direksyon ng bata. Bukod sa mabatong kalsada, dumagdag pa ang init ng araw sa pagod niya sa paglalakad. Pero wala siyang pagpipilian. Ito na ang bagong lugar na kanyang pagtatrabahuhan. Ngunit pagkatapos ng mahaba-habang lakaran ay hindi pa rin siya nakakarating sa kanyang pakay. Saan ba talaga rito yung estasyon ng pulis? Tama naman yung pinasok kong daan ah. Ay, ano ba yan? Ay, naligaw na yata ako. Miss, ayos ka lang ba? Ay, hindi. Alam mo ba kung nasaan yung estasyon ng pulis dito? Oo, papunta nga ako ron. Ay, mabuti naman. Sama na ako sa'yo ah. Teka, saan ka pupunta? Akala ko ba nandun? Nasa gilid lang ng highway ang police station. Bakit ka pupunta dyan? Pupunta ka ba ng ilog? Ano? Ibig sabihin, niloko ako ng bata? Ay, anong nakakatawa? Napagod ako sa kakalakad ng pagkalayo-layo, tapos pagtatawanan mo lang ako? Pasensya na. Obvious kasi na pulis ka. Base dyan sa uniforme mo. Sigurado akong pinaglaruan ka lang ng kung sinong bata rito. Halika na. Ay, ganyan ba talaga mga bata rito? Mga pasaway? Kung pwede ko lang siyang ikulong eh. Bumili-bili pa man din ako nung daing at hindi na nanghingi ng sukli dahil natuwa ako sa kanya. Yung pala hindi siya nakakatuwa. Pagpasensyahan mo na, Miss PO3 Abigail Asistio. Tawagin mo na lang akong Abby. Hindi pasensya ang dapat gawin sa mga batang ganun. Dapat sa kanila tinuturuan ng tamang asal. Hindi maganda yung ginawa niya, no? Iniligaw niya kaya ako. Hindi na niya ginalang yung uniforme ko.
Ganon talaga sila. Galit sila sa pulis eh. Galit? Bakit naman? Malalaman mo rin kung bakit. Nandito na tayo. Ayos. Teka, ano nga palang ginagawa mo rito? May i-report ka ba? Wala. Bro, nasa loob ba si Hepe? Nandyan daw, so paano? Maiwan na kita. Sige, salamat ah. Teka, ano nga palang pangalan mo? Ay, ano ba yan? Umalis ka agad. May pagkasuplado pala siya, oh. Pagpasok nga niya sa opisina ng hepe ay naabutan niya itong naninigarilyo. Nakaupo sa swivel chair habang nakatutok sa cellphone nito. Dinig na dinig niya ang pinapanood nitong liga ng basketball. Bahagya niyang nilakasan ang pagkakasara ng pinto upang agad na mapansin ang kanyang presensya. Oh, andito ka na pala. PO3 Abigail assists you from District 1 Crime Unit of Montalban, Manila. All the way to your office. Reporting for duty, sir. Maupo ka. Masyado ka pang bata para maging PO3 ah. Siguro may backer ka, no? Excuse me? Biro lang. Hindi ko lang inaasahan na ang ililipat nila rito ay isang babae na mabata-bata pa. Kaya ano bang nagawa mo para ma-relocate ka rito? Palagi ka sigurong palpak, ano? Bueno, dito walang gaanong mapibigat na kaso. Sa totoo lang, hindi na namin kailangan para mga ekstrang tao pa rito. Pero dahil inirekomenda ka nila, kailangan mong sumunod sa mga patakaran dito. Yun ay ang panatilihing malinis ang records ng ahensya. At ipapaalala ko lang sa'yo na zero criminal rate kami rito. Maaasahan ka ba namin? Yes, sir. Bueno, welcome to the team. Ia-assist ka na lang ni De Maculangan sa iyong designated office. Thank you, sir. Hindi na maipinta ang mukha ni Abby pagkalabas niya sa opisina ng hepe. Sablay ang mga biro nito na nagmistulang insulto lang sa kanya. Pero dahil sanay na siya na makasalamuhan ng mga ganung uri ng tao sa trabaho, ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Kumusta? Samahan na rin kita sa bagong office mo. Ikaw pala si De Maculangan? Hindi ko alam na pulis ka pala, ah. Hindi ka kasi naka-uniforme. Day off ko ngayon, may kinuha lang ako sa opisina ko. SPO4 Jomar Di Maculangan nga pala. Pero pwede mo na lang akong tawagin Jomar. Sir Jomar, mas mataas po kayo sa akin eh. Sige, matatanggap ko yung Sir Jomar. Pero alasin mo na yung po. 5 taon lang naman ang agwat ng edad natin eh. Nabasa ko yung profile mo. Sige ho. Sige sir. Nasaan ba yung opisina ko, sir? Sumunod ka sa akin. Maliit lang pala talaga itong opisina niyo, sir, no? Pero in fairness, maayos ang ventilation. Hindi mainit. Lalo na't kokonti lang tayo. Oo, maliit lang naman kasi ang distrito ng San Martin. Hindi kailangan ng malaking puwersa ng kapulisan. Nandito na tayo. Pasok ka. Ayos. Nagustuhan mo? Yes, sir. Ayos na to. Napakaganda ng view sa labas ng bintana, oh. Ang lawak ng palayan. May isa ka pang kasama dito. Nag-leave of absent lang siya. Kaya mag-isa ka lang munang gagamit nitong opisina. Mukhang magiging magaan nga ang trabaho ko rito, sir. Tahimik na, maganda pa yung paligid. Bakit, sir? Hindi ba totoo yung sinabi ko? Tama ka naman. Tahimik ang lugar na to. Dahil pinapatay ko mga tao sa totoong nangyari. Nga pala, nandyan sa desk mo yung ilang case dito. Pwede mong tingnan kung meron ka pang dapat lutasin. At hindi ko na uusisain kung bakit ka pinalipat dito. Titignan ko na lang kung paano ka magtrabaho. At kung handa ka na magpakain sa sistema. Akmang tatanungin pa sana niya ito nang agad na itong magpaalam. Lumabas na ito ng silid habang siya naman ay naiwan at pinag-isipan ang mga sinabi nito. Napangisi siya habang binubuklat ang mga papeles sa kanyang harapan. Tulad ng kanyang inaasahan, hindi ganoon kabigat ang mga kasong idinudulog doon. Kaya sa tingin niya ay ikaiinip niya ang pananatili sa lugar. Napakapayak kasi ng paligid at tila walang gaanong gulo. Matapos nga niyang makapag-report sa kanilang stasyon, saka pa lamang siya maghahanap ng bahay na matitirhan. Manang, pabili nga ho ng yosi. Ilan? 2 stick lang ho. Manang, galit ka ba? Hindi. Bakit? Wala ba kayong Marlboro dyan?
Pasensya na, pero isang klase lang ito. Ayos na ho yan, Manang. Pasindi na lang. Mawalang galang na, Ineng. Pero maaari bang huwag ka rito manigarilyo, ha? Ayaw ko kasi na makasinggot ng usok eh. Isa pa may bata rito. Sige ho. Mamaya ko na lang to sisindihan. Nga pala, may alam ho ba kayong paupahang kwarto rito? Kahit maliit lang ho. Hindi naman ako pihikan eh. Wala. Sige ho. Ano ba naman yan? Ay, saan naman kayang lupalop ako makakatulog nito? Paalis na sana siya ng tindahan nang may makitang karatula na nakasabit sa bakal ng pader. Nang mabasa niya yon ay agad siyang bumalik sa tindahan pero wala na doon yung matandang babae. Manang! Manang! Tao po! Yoo! Asistyo, Sir? off ka na ba? Oo, kayo sir. May bibilhin lang. Umalis yung tindere eh. Kanina pa ako tawag ng tawag. Talaga? Manang Estring! Manang Estring! Oh, Jo Marie, anong atin? Andyan lang po pala kayo, Manang eh. May ginawa lang ako. Akala ko naman nakaalis ka na. Hindi. Pinagtaguan nyo yata ako eh. Sabi nyo walang paupahan dito. Ano yung karato lang yun? Room for rent to? Ha? Hindi ko sinabing walang paupahan dito. Manang naman, palalabasin nyo pa akong sinungaling eh. At ano naman ang gusto mong palabasin? Na akong nagsisinungaling? Teka. Bago kayo magkagulo rito, Manang pabili ho ng noodles tsaka ng itlog. Ha? Sandali. Tingnan mo tong si Manang oh. Pagdating sa'yo parang biglang tinubuan ng pakpak sa lambing ng boses. Tapos pagdating sa akin napakasungit. Naghahanap ka kamo ng marerentahan? Oo eh, may alam ka ba? Dito mismo. Pinaparentahan ko yung kabilang bahay nito. Pagpasensyahan mo na lang yung si Aling Estring. Talagang inis din yan sa mga pulis. Parang lahat na lang ah. Bakit ikaw? Pulis ka rin naman sir ah. Mas mataas nga ranggo mo sa akin eh. Iba kasi siya sa lahat ng mga pulis dito. Eto na iyo. Lagi na lang instant noodles sa kinakain mo. Magpapahatid ako mamaya kay Pepay ng lulutuin kong pakbetayo na ulamin mo. Salamat po, Manang Estring. Mag-aabala na naman ho kayo. Siya nga pala, siya po pala si Abigail Asistyo. Kararating lang ho niya sa lugar natin, kaya wala pa hong gaanong alam dito. Opo Manang. Kaya ang ibig sabihin po niyan, maging mabait naman ho kayo sa akin. Siya. Sana lang hindi ka maging katulad ng ibang pulis dito. Babae ka pa naman. Napahiling na lamang siya. Maya-maya ay sinenyasan na siya ng binata upang sumunod patungo sa bahay nito. Simple lang ang tirahan nito, hindi gaanong malaki. Hindi rin dikit-dikit ang magkakapit-bahay at katunayan ay malalayo ang distansya ng mga ito sa bawat isa. Isa pa sa mga napansin niya sa paligid ay ang mga nakakadenang hayop na tila alaga ng mga ito. Hindi niya tuloy maiwasang magkomento na rin tungkol doon. Malala rin pala talaga ang trust issues ng mga residente dito, no? Hindi natin sila masisisi. Wala sila gaanong maaasahan. Galit sila sa mga polis maliban sa'yo. Ano ba kasi ang ginawa ng mga kabaro natin dito? Wala ako sa posisyon para sagutin yan. Malalaman mo rin pag tumagal ka na sa pagsiservisyo rito. Nga pala, nasa taas yung magiging kwarto mo. Iisa yung sala at kusina natin. Pero may isang banyo pa naman sa itaas. 2 kwarto ron. Tig-isa kayo ni Pepay, yung apo ni Manang Estring. Si Manang Estring naman, iniuukupan niya yung kwartong yun sa dulo. Nakakasama ko pala sa iisang bahay si Manang sungit. Mabait yun si Manang. Ganun lang talaga yun sa mga hindi pa niya kilala. So paano? 3K ang upa. Kasama na ron ng kuryente at tubig. Mukhang hindi ka naman naksayado eh. May 1 month deposit, 1 month advance. Okay, mura na. Abot ko na lang sa'yo mamaya. Sige, maiwan na kita. May gagawin pa ako eh. Welcome na lang sa bahay ko. Naging abala na nga siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa inuukupang kwarto. Konti lang ang laman ng kanyang bag. Hindi siya yung tipong magbibit-bit ng napakaraming damit, maski pa sabihing maglilipat siya ng tirahan. Maya-maya, habang pinapagpag niya ang higaan ay narinig niya nag-uusap-usap sa ibaba sina Jo Marie at Manang Estring. Sigurado ka pa talaga na papatirahin mo rito yung babaeng yon? Bago pa lang siya rito, kaya hindi mo pa siya kilala.
Paano kung isumbong ka niya sa hepe nyo sa mga ginagawa mo? Manang, makikitira lang po siya rito. Wala naman po siya makukuha kahit na ano. Ay kahit na, malay ba natin kung kagaya lang din siya ng mga kabaro mong iba, lalong-lalo na yung hepe ninyo. Wag na ho kayong mag-alala, alam po ho ang ginagawa ko. Kung sakali man ho na kagaya din siya ng mga taong tinutukoy nyo, ako na mismo magpapaalis sa kanya rito. O siya, tabi na riyan at magluluto na ako ng hapunan natin. Si Pepay na munang tumao ron sa tindahan eh. Naisip kong dito na lang ang mga magluluto para makatipid ako ng gas. Yung babaeng pulis, isasama ko ba siya sa lulutuin? Sa pagsasaing? Manang string talaga oh. Oo, isama nyo na ho siya sa bilang ng kakain. Pa-welcome dinner na ho natin sa kanya. Siya, sige. Naway hindi siya mabiyasa, ano? Siya naman ang magluto para sa'yo paminsan-minsan. Hindi napansin ng dalawa na nasa hamba lamang siya ng hagdan at nakikinig. Alam na rin niya ang dahilan kung bakit nakuhang magsinungaling sa kanya ng matanda. Ayaw talaga siyang patirahin sa bahay dahil may inililihim ang mga ito sa pulisya. Kung illegal man yon o hindi, para bang gusto niya itong malaman. Magandang gabi ho. Sir, pa-duty ka na ba? Oo, kayo na munang bahala rito sa bahay. Pero halika muna rito, kain tayo. Pinagluto tayo ni Manang String na paborito kong pakbit. Naku, nakakahiya naman. Ay siya nga pala, ito yung 1-month deposit ko saka 3 months advance. Lo, ang laki naman ito. Ayos lang ho yan, sir. Nagustuhan ko tong bahay mo. Komportable eh. Kaya ayoko na maghanap pa ng iba. Sinigurado mo talagang hindi ka mapapalayas dito, ano? O siya, kumain na tayo. Tatawagin ko lang si Pepay. Hayaan mo na, maupo ka na riyan. Sa day off ko, mamamalengke ako. Ako naman na magluluto. Hindi kita inuobliga ah. Hindi mo kailangan magambag sa pagkain. Kanya-kanya naman tayo rito. Nagkataon lang na mas gusto ko na may kasalo. Hindi naman ako nagbibilang. Sinasabi ko lang naman. Isa pa, ayoko nang may utang na loob ako sa iba. Pagbalik niya naman ng String sa bahay ay may kasama na nga itong batang babae. Ito na marahil yung tinutukoy nitong apo na si Pepay. At nang lingunin nga niya ito ay kapwa silang natigilan sa isa't isa. Ikaw? Bakit? Magkakilala ba kayo? Hindi ho, Kuya Joe Marie. Lola, maghihilamos lang po muna ako sa banyo bago Palang mura kumain. ng upa dito. O sige, Palang magpalit nangyayari ka sa na rin gabi. ng damit na mamawis ka Hindi na. makatulog. Kaya pala. Maglola pala kayo. Oo, apo ko siya. Bakit? Anong kaya palang sinasabi mo dyan? Teka, siya ba yung batang nagligaw sa'yo ng direksyon? Oo, siya nga manang string talaga. Manang-mana ho pala sa inyo yung apo nyo. Pareho kayong magaganda. Dahil sa sinabi niya ay tahimik na lamang na natawa si Jo Marie. Habang si Manang String naman ay hindi pa rin naitago ang pagtataray sa kanya. Binaliwala na lamang niya yon at kinain ang mga niluto nitong pagkain. Dahil na rin marahil sa pagod sa biyahe at agad na pag-duty sa trabaho ay mabilis siyang nakatulog sa kanyang kwarto. Ngunit hindi pa rin yun sapat upang hindi maputol ang kanyang pagpapahinga. Lola! 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 Ano ba yun? Si Pepay ba yun? Hindi din pa eh. Bakit naman ang ingay niya? Lola, tulungan niyo ako! Lola! Lola! Makakatok nga. Uy! Bata! Tulog na yung lola mo, nananaginip ka. Lola! Hindi na nga siya nakatiis. Tinungo niya ang katabing kwarto kung saan kasalukuyang natutulog yung bata. Nang buksan niya ang pinto, ang kaninang plano sana niyang pagbulyaw dito ay hindi nangyari. Nang buksan niya kasi ang ilaw, nakita niyang nahihirapan na ito sa paghinga habang nananatili namang nakapikit. Kaya maingat niya itong ginising hanggang sa ito'y bumalikwas ng bangon. Mukhang masama ang panaginip mo ah.
O eto, uminom ka ng tubig. Salamat po. Pawis na pawis ka. Teka, buksan natin yung bintana para pumasok yung sariwang hangin, ha? Wag! Wag po! O, okay. O sige, hindi ko nabubuksan. Takot na takot ka eh. Panaginip lang yun. Bangungot. Magdasal ka, tas tulog ka ulit. Ate, O, bakit? di ba po, pulis kayo? Naniniwala po ba kayo sa aswang? Alam mo, ang mga bagay na yan sa pelikula mo lang makikita. Siguro pa nanood mo ng mga horror, no? Kaya nadadala mo sa panaginip. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Tama po si Lola. Pareho nga kayo. Ha? At ano naman ang ibig mo sabihin dyan, ha, bata? Wala ho. Lumabas na po kayo ng kwarto ko. Pupunta na lang ako kay Lola. Doon na po ako makikitulog. Ayos oh. O sige, mabuti pa nga. Magandang ideya yan, parang lola mo naman ang magising. Ingat na sa pagbaba ng hagdan, ha? Napailing na lamang siya habang pabalik na sa kanyang kwarto. Alam niyang mahihirapan na siyang makatulog ulit kaya nagbasa-basa na lamang siya ng mga librong nakasabit sa may dingding. Kinaumagahan, dahil nga hindi na rin talaga siya nakatulog ay maaga siyang gumayak upang mag-ehersisyo sa labas. Asistyo, saan ka pupunta? Nag-jogging lang, sir. Inikot ko lang itong kalye dito. 8:00 pa naman ang duty ko eh. Ikaw, sir, pauwi pa lang? Oo eh. Nga pala, sir. Pansin ko lang. Napakalayo pala ng agwat ng streetlights dito, no? Buti walang mga nangyayaring aksidente. Ano sa tingin mo? Base kasi sa mga reports na nabasa ko sa office, wala ganong natatala na motorcycle incidents. Well, bihira nga naman na may mababanggang sasakyan sa ganito kalubak na kalsada. Parang kada taon na lang may nangyayaring renovation dito eh. Hula ko lang naman. Alam mo, gusto ko yung unang araw mo pa lang dito, marami ka nang napapansin. Pagpatuloy mo lang yan. Mauna na muna ako sa'yo at magpapahinga muna ako. Sige ho, sir. Matulog kayo na mahimbing. Matapos nga niyang mag-ehersisyo ay sumunod na rin siya rito sa pag-uwi. Naabutan naman niyang kasalukuyang nagkakape si Manang Istring sa lamesa. Ramdam pa rin niya ang disgusto nito sa kanya dahil hindi man lang siya nito inalok ng kape. Kahit pasabihin kunwari lang bilang pakitang tao ay hindi talaga nito ginawa. Pero baliwala yun sa kanya. Total sa isip niya hindi rin naman talaga siya mahilig sa kape. Manang, excuse me. Yung apo niyong haho pala, binangungot kagabi. Madalas bang mangyari yun sa kanya? Hindi. Bakit? Naistorbo bang pagtulog mo? Medyo eh. Di lumipat ka na lang ng tirahan. Yung makakatulog ka ng matiwasay at walang batang mangistorbo sa'yo. Hindi ko gagawin yun, Manang. Takot na takot siya kagabi nung pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Naisip ko lang naman, bakit hinahayaan niyo siyang matulog mag-isa kung matatakotin pala siya? Hindi siya matatakutin. Anong hindi? Hindi niyo nakita kung gaano siya nanginginig habang tinatawag kayo. Makinig ka, babaeng pulis. Kahit saan mo patulugin ang isang tao, babangungutin at babangungutin siya ng realidad. Palibhasa kasi may ilan sa atin masyado nang sanay sa nangyayari. Kung kaya't hindi na yung nagbibigay ng takot sa atin sa tuwing ipipikit natin ang mga mata natin. Dahil kahit pagising tayo, hindi pa rin tayo mulat. Naintindihan mo bang sinasabi ko? Ang lalim naman ho nun. Sige ho, Manang. Ligo ho muna ako. Madalas siyang makarinig ng mga pangaral mula sa mga nakatatanda noong siya ay bata pa. Ngunit ang sinabi ng ginang ay tila may ibig ipahiwatig sa kanya. May laman. Napailing na laman siya habang ibinubuhos ang tubig sa kanyang katawan. Matapos ang ilang sandali, pumasok na siya sa kanyang opisina. Hinarap ang pangkaraniwan niyang trabaho. Pinag-aralan niya ang files na nakatambak sa kanyang desk. Chief, pwede ko ba kayo makausap? Magsalita ka. Ito hong kaso ni Bernard Borromeo. Ilang buwan na siya nakabinbin. Bakit wala na akong makitang kahit na anong progreso sa investigasyon? Ano ho bang nangyari rito? Bakit ako ang tinatanong mo niyan? Hindi ko trabaho ang mag-imbestiga.
Tsaka bakit mo pa inuungkad dyan? Malapit na ring magsara ang kasong yan. Hatol na lang ng korte ang hinihintay. Mabubulok din sa bilangguan ang hayop na yan. Sige ho. Baka napasama lang sa files. Asistyo, Sir, kung nahihirapan ka rito, lumapit ka lang sa akin. Gusto mo bang lumabas minsan para uminom? Sir, saka na lang ho pag trip ko ng sakit ng ulo. Sige ho, mauna na ako. Hindi niya mapigilan na mapangiwi paglabas niya sa opisina nito. Ang mga ganoong uri ng matatandang lalaki ang pinakaayaw niya sa lahat. Sa hilatsa pa lang ng pagmumukha ng hepe, alam na niyang hindi ito mapagkakatiwalaan. Samantala, matapos nga ang halos buong araw niya sa opisina, habang pauwi na siya sa kanyang tinutuluyang bahay, ay may nadaanan siyang nagkukumpulang mga tao sa kalsada. Agad naman niyang nakitang nakikiusyoso doon ang batang si Pepay. Mga ate, kuya, ano ho meron dito? Bakit ba kayo susuplada ng mga tao rito? Ay, kakairita. Psst! Bata, ano meron dito? Sabihin mo. Yung mga kambing ni Mang Gimoy, pinagkakain po yung laman loob. Oh, masarap ang kambing ah. Lalo na siguro yung lamang loob. Hindi naman po niluto eh. Ha? Hilaw ba nung kinain? Opo. Ayos oh. Kakaiba pala ang diet nyo rito. Pero delikado yan sa salmonella ha. O di kaya yung mga bakterya na nakukuha mula sa hilaw na karne. Oy, teka. Saan ka pupunta? Sasalita pa yung tao eh. Matapos nga mag-walk out ni Pepay at ng iba pa na parabang may nakakahawa siyang sakit. Kung kaya't iniiwasan siya. Pasimple na lamang niyang tiningnan ng matandang lalaki na kasalukuyang nililinis ang kulungan ng hayop. Mangiyak-ngiyak ito at nang mapansing nakatayo pa rin siya mula sa gilid ng kalsada tulad din ng ibang naroon, tumingin din ito sa kanya nang may galit sa mga mata. Napailing na lamang siya at saka nagpa siyang umuwi. Kape? Salamat sir. Wag mo na akong tawagin sir kapag nandito lang tayo sa bahay. Jomar na lang. Sige Jomar, salamat ulit sa kape. Gagamitin mo ba tong lamesa? Hindi. Sige lang. Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Mas maliwanag nga ang ilaw dito sa dining kaysa dun sa kwarto mo. Di bale, papalitan ko yung bumbilya ron. Hindi naman sir. Jomar, mas gusto ko lang talaga ng mas malawak na area para makapag-isip ng maayos. Pinag-aaralan mo pala yung kaso ni Bernard Borromeo? Ikaw ang naglagay ng files na to sa desk sa opisina ko, di ba? 3 case lang ang nilagay ko sa lamesa mo. Oo, at halos lahat sila, case closed na. Yung 2, lagpas na sa statutory law of limitation. Oo. Bakit mo pa to binigay sa akin? Trabaho na dapat ng prosecutor to ah. Bakit mo pa rin pinag-aaralan? Nababato lang ako sa opisina. Wala masyadong ganap eh. Nasanay na siguro ako sa Maynila na maya't maya may nire-responde kami. Sir, sabihin mo nga, meron ka bang gustong mangyari? Hindi mo naman ilalagay sa mesa ko ang mga to ng walang dahilan eh. Sandali itong nanahimik habang humihigop ng kape at nakatingin sa kanya. Inantay niya itong magsalita hanggang sa maya-maya ay umalis ito at saka pumasok ng kwarto. Makalipas ang ilang saglit, bumalik ito na may daladalang folder. Walang sali-salitang inilapag nito yon sa kanyang harapan at inilabas ang ilang larawan. Ano to? Footage ng mga kinatay na hayop? Hindi ordinaryong pagkamatay yan. Taon-taon, may nangyayari ritong pagkamatay ng mga hayop sa di makatarungang paraan. Pero ang mga sinulat lang namin sa mga records, simpleng epidemya lang. Si Bernard Borromeo, isang magsasaka. May-ari siya ng 2 kalabaw. Isang gabi habang nagpapastol siya, nagkataon na ang mga alaga niya ang sumunod na biktima. Naabutan na lang niyang nakabukas ang katawan ng isa niyang kalabaw. Wala na ron ang puso at iba pang lamang loob nito. Kaagad niyang hinanap ang may gawa nun. At sa pambihirang pagkakataon, nakita niya sa wakas ang mukha ng salarin. Teka sir, kung biktima pala si Borromeo, bakit siya yung kinulong? At sino yung salarin na nakita niya? Nang ma-identify ni Borromeo ang suspect, bumaliktad sa kanya ang pangyayari. Dahil siya lang ang bukod tanging nakakita sa mukha ng halimaw na yon. Siya lang ang napagbalingan.
Binali nila ang buong investigasyon. Pinalabas nila na gawa-gawa ni Bernard ang lahat para makakuha raw ito ng insurance sa mga alagang hayop nito. Nagsanib puwersa ang kapulisan dito para idiin si Borromeo. Nang sa ganon, wala nang maniwala sa lahat ng sasabihin niya. Pero patuloy pa rin ang nangyayaring patayan sa mga hayop kahit nakakulong na si Borromeo, di ba? Oo, kailangan kumuha sila ng mapagbabalingan ng sisi para matahimik pansamantala ang mga tao. Nang sa ganon, hindi na rin nila gayahin ang sinapit ni Borromeo kung sakasakali man na may magreklamo pa. Kaya pala, gets ko na. Kaya pala galit na galit ang mga tao rito sa mga pulis eh. Kapag hindi panasok ko lang tunay na salarin, tuluyan ang mabubulok sa bilangguan ng isang inosenteng tao. Nangyayari ba tong lahat sa loob ng nakalipas na 5 dekada? Parang yung 2 kaso rito oh. Pero hindi naman yata konektado to kay Borromeo. Taong 1985, isang nanay ang nagreklamo kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak na 6 na buwan ng buntis. Lahat ng taga rito naniniwala na gawa yan ng isang hindi ordinaryong tao. Munti ka na nga masunog yung files na yan sa archive. Pero itinago yan na maigi ng tatay ko. Dati rin siyang pulis dito. Nung panahong yun, tanging siya lang ang gumawa ng report tungkol dyan. Ang kaso na yan kapareho nitong isa. Hindi lang hayop ang kinakain ng halimaw na yan, kundi pati rin ang hindi pa isinisilang na sanggol. Ano ba to? Kanibalismo? Manananggal? Aswang? Ano ba sa tingin mo? Hindi na siya nakapagsalita pa. Muli niyang pinagmasdan ng mga larawan na ipinakita nito. Hindi niya lubos akalain na may madilim palang tinatago ang tahimik at payak na lugar na ito. Isang baryo na pinamumugaran ng aswang. At ang mas nakakakilabot pa ay malinaw na pinoprotektahan yon ng kanilang ahensya. Yon ang gumugulo sa isipan niya ngayon habang humihipak ng yosi sa tabi ng bintana. Maya-maya, bahagya siyang nagulat nang may humugot noon mula sa kanyang bibig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal magsigarilyo dito? Ay, di sana hindi na ho kayo nagbebenta ng yosi. Naks, puring-puri talaga siya pagdating sa inyo, ano? Ay, totoo naman ang sinabi ko. Sa lahat ng pulis dito, siya lang ang matino. Manang-mana siya sa kanyang yumaaw nga may. Talaga lang ha. Manang, nandito na ho ako. 2 na po kaming matino rito. Kaya sana maging mabait na rin kayo sa akin. Ikaw? Hindi ko pa masasabi kung ano ka nga bang klase ng pulis. Wala ka pa namang napapatunayan eh. Hindi pa nga kita makuwang pagkatiwalaan eh. Talaga naman si Manang oh. Ang harsh mo sa akin magsalita. Totoo naman eh. Yung mga katulad mong pulis, madali kayong masilaw sa pera at kapangyarihan. Pero ibahin mo si Jomari dahil saksi ako kung paanong naging pagpapalaki sa kanya. Sus, gusto nyo lang ho yata makalibre sa rente kaya todo sip-sip kayo kay Sir Jomari. Abay, loko ka palang bata ka eh. Hindi mo ba alam na libre ang pagtira namin dito? Ha? Nangapo ko? Naging kasambahay ako ng mga magulang niya noong nabubuhay ang mga ito. Nang malaman niyang nasunugan kami ng bahay, agad niya kami kinupkup ng apo ko dito. Pwede, siya na ho itong nuknuka ng bait. Dapat pala, libre na rin ang pagtira ko rito. Di bale, gagawa na lang ako ng paraan. What if, juwain ko na lang si Sir? Magandang ideya yun, di ba, Manang? Abatoy, bumalik ka rito. Abay, hindi ka papatulan na. Hindi ka naman maganda. Nang gagalaiti sa inis na iniwan na niya sa sala ang matanda at pinagtuunan na lamang niyang pag-aralan ang Borromeo case. Alam niyang labag yun sa protocol dahil lingid yon sa kaalaman ng kanilang hepe. Ngunit pakiramdam niya ay tila may naguudyok sa kanya na lutasin yung kaso. Naisip niyang sa oras na mangyari yon, magiging tanyag na siya sa buong San Martin. At higit sa lahat maipagmamalaki na siya ng kanyang ama. Pero alam din niyang hindi magiging ganoon kadali ang lahat. Isang araw na ulinigan niyang nagtatalo sa loob ng opisina ang hepe at ang nakilala niya agad na boses ni Jomari. Ano ang ibig sabihin nito, di makulangan ha? Ano itong mga naririnig ko na nagsasagawa ka raw ng isang petisyon? Hinihikayat mo ba ang mga tao rito na mag-aklas laban sa akin ha? Sir, kung sino man ang nagsabi sa inyo niyan, nagsisinungaling lang ho. Anak ng... Gusto mong paniwalaan ko yan. Alam mo kung paano ako magalit, Jomari.
Kaya wag na wag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisiyan mo kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Sir, no sir. Kung ganon, ayusin mo yung mga kinikilos mo. Paglabas ng lalaki mula sa opisina ng hepe ay agad na rin siyang umalis doon. Malinaw sa kanya kung bakit nito ibinigay ang kaso ni Borromeo at ang pagkamatay ng mga hayop. Yon ay upang makipagtulungan siya rito. Pero mukhang mahihirapan siyang magdesisyon dahil nakasalalay pala dito ang kanyang trabaho. Sinasabi ko na nga ba nagkamali ka ng pagpapatira ng babaeng yan dito eh. Manang String, hindi pa naman ho tayo sigurado. Anong hindi? Sino pa bang walang malasakit na magtatry doon sa atin dito? Aba, teka. Ako ba ang pinag-uusapan nyo? Ikaw manang ha? Hindi lang kayo harap-harapang harsh sa akin. Kahit pala nakatalikod ako, sinisiraan nyo ako kay sir. O bakit? Totoo naman ang mga sinabi ko ah. Walang ibang pwedeng makaalam ng tungkol sa petisyon, kundi ang nasa loob lang ng pamamahay na ito. Pahirapan naming nilalakad yung kaso ng buong baryo para matigil na itong mga patayan. Pero ikaw na bagong salta lang dito, sisirain mo ang lahat. Uy, manang. Pwede bang maghinay-hinay muna kayo sa pagbibintang? Ngayon ko nga lang nalaman na may petisyon pala kayong hinahain. Tama si Asistio, Manang String. Isa pa, hindi malayong malaman talaga ni Hepe ang sinasagawa natin. Maraming hindi kaya magpigil ng kwento sa mga residente dito. At ano, mas magtitiwala ka sa babaeng yan kaysa sa mga kabaryo natin. Alam nilang peligro na kinaharap natin ngayon. Kaya bakit nila ichichismis ang tungkol sa petisyon? Basta wala akong kinalaman dyan, manang. Ano naman ang mapapala ko kapag tinimbre ko ang ginagawa nyo? Gusto mo ba talaga na sagutin ko yan? Natameme na lamang siya dahil sa talas ng mga mata nitong nakatingin sa kanya. Alam niyang mahirap kumbinsihin ang isang matandang gaya ni Manang String na wala siyang masamang ginagawa. Tulad nga ng sinabi nito noong nakaraan, wala pa siyang napapatunayan para makuha ang tiwala nito, kaya lalo tuloy siyang nanliliit bilang isang pulis. Pagpasensyahan mo na lang si Manang String kanina. Ganun talaga yun. Kape. Salamat. Sir, matanong ko lang. Bakit hindi nyo mismo hulihin yung totoong salarin? Kaysa umasa kayo sa batas na alam nyo namang hindi aayon sa inyo pag wala kayong sapat na ebidensya at koneksyon. Sa tingin mo ba hindi namin ginagawa yon? Bumuo ng grupo noon si Nakaberting, samahan ng mga manunugis. Pero wala ring nangyari. Masyadong mailap. Wala pang pattern na sinusundan ng pagpatay. Kaya mas lalo kaming nahirapan. Parang tao rin kasi kung mag-isip ang halimaw na yun. Matalino. So, possibly din palang tao yan? At konektado siya sa hepe? Oo. Sa pagkakasabi nitong yon, muli na namang lumalim ang kanyang pag-iisip. Mukhang imposible ngang mahuli ang salarin kung makikipagsabayan sila sa lakas at utak na meron ito. Maya-maya, biglang naputol ang kanyang pananahimik nang dumating na naman ang pumapalatak na matanda. Jo Marie! Jo Marie! Oh, Manang String, bakit ho? Diyos ko, nasaan na bang batang yun? Hindi pa umuwi si Pepay, mag-aalas 6 na. Baka nandyan lang ho yan sa tabi-tabi naglalaro. Ano sinabi mo? Naglalaro? Wala ka pa talagang alam dito, babae ka. Hindi mo ba napapansin na hindi pa man nagtatakip ang araw, wala ka nang makikitang bata sa lansangan, ha? At hindi ugali ni Pepay na maglaro kung saan-saan nang hindi nagpapaalam. Malay ko ba? Sinisigawan nyo na naman ako eh. Ay, sabat ka kasi ng sabat. Jo Marie, hindi ba talaga pwedeng maasahan ng mga kabaro mo para tulungang hanapin si Pepay? Baka kung ano nang nangyari sa bata na yun eh. Hindi pa ho tayo pwedeng mag-file ng missing person complaint. Wala pa naman ho kasing 24 oras siyang nawawala. Hayaan niyo ho, hahanapin ko siya. Dito lang ho kayo. Sige sir, sasama ako sa'yo sa paghahanap. Sige, tara. Mabuti pa maghiwalay tayo. Doon ka, dito naman ako sa banda rito. Kaagad nga nilang hinanap ang bata sa kung saan. Bagamat malapit nang magtakip silim, maliwanag pa rin ang daan. At tama nga ang sinabi ni Manang String. Wala na nga siyang nakikitang bata sa labas ng kabahayan. Nagpatuloy siya sa paghahanap, nagtatanong-tanong. Hanggang sa marating na niya ang isang kuprahan. Pepay! 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 Andito ka ba? Ay,
Ano naman ang gagawin ng batang yun dito? Makauwi na nga. Ate! Pepay? Pepay! Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Ate, huwag kang maingay. Magtago ka, baka makita niya tayo. Ha? Sino? Basta, halika dito. Hinahanap ka na ng lola mo. Ano bang ginagawa mo? Hindi ako makauwi. Natatakot ako. Kanino? Nandyan lang siya. Ay naku, umuwi na nga tayong bata ka. Tama na yung laro. Alam mo bang malapit ka ng i-report sa polis ng lola mong OA? Tara na. Sinubukan niyang hatakin ng bata mula sa pagkakatago nito sa likod ng mga sinalansan na uling. Nang akmang tatayo na siya ay siya naman ang hinatak nito pabalik sa pagkakaupo. May bigla itong nakita na siyang nagpanginig ng katawan nito. At nang tingnan niya yon ay otomatiko niyang binunot ang nakasukbit niyang baril. Isang tao ang mabagal na naglalakad patungo sa isang bahay. Malaki itong bulto na suspetsya niya ay isang lalaki. Bagamat may apron at bota itong suot, marumi pa rin ang buo nitong katawan. Tingnan mo ate, yung mga paa niya may mga dugo. Kanina, habang papunta ako kina Janjan, nakita ko siya na tinitingnan yung mga alagang baboy ni Mang Ruben. Tapos, nung pauwi na ako, bigla ko siyang nakasalubong. Kaya tumakbo ako. Parang siya po yung nasa panaginip ko. Nakakatakot talaga yung itsura niya. Ay, akala ko pa naman kung ano na, Pepay. Kung natatakot ka talaga, dapat dumiretso ka na ng uwi. Alam mo bang mas nakakatakot kapag yung lola mo yung nagalit? Ate, sa tingin ko po talaga siya yung aswang na umuubos sa mga alagang hayop dito. Bata, hindi tamang magbintang tayo ng walang sapat na ebidensya. Umiwi na nga tayo. Malapit na magdilim mo. Halika na. Pare-pareho lang kayo. Ayaw niyo akong paniwalaan. Hoy bata! Pepay! Huwag kang tumakbo! Sandali! Daig pa niya ang nakikipaghabulan sa snatcher noong siya ay nasa Maynila pa. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit niya kailangan gawin to. Nang makita niyang pauwi na sa tinutuluyan nilang bahay ang tinatahak nitong direksyon ay tumigil siya sa paghabol pa rito. Oh, buti nakita mo siya. Ay, napakapasaway talaga ng bata na yan, oh. Uuwi rin pala, pinahirapan pa ako kakahabol. Saan mo nga pala siya nakita? Sa koprahan. May kaisa-isang bahay dun tapos may nakita siyang lalaki na nakatira. Iniisip niya na baka yun yung tumira sa mga hayop dito. Si Ricky? Isa siyang butcher. Kumakatay talaga ng hayop yung para ibenta sa bayan. Sabi na eh, yung bata na yun tamang hinala. Mana sa lola niya. Pero posible ding may katotohanan ng sinasabi ng bata. Ano? Nagkaroon ng trauma si Pepay nung isang beses na ginabi rin siya ng uwi. May namataan siyang figura ng tao na kumakain ng manok sa isang poultry farm. Doon yun mismo malapit sa kuprahan. Teka sir, paano niyo naman mapapatunayan na baka totoo yung sinasabi ng batang yun kung hindi niyo iimbestigahan yung Ricky na yan? Hindi yun ganun kadali. Isa pa, labag yun sa batas. Tsaka wala namang anggulo na magkukonekta sa kanya sa kaso. Nasabi ko lang na baka totoong sinasabi niya dahil maaaring naroon lang sa lugar na yon ang salarin. Matapos yon ay naiwan siyang nakatayo pa rin sa labas. Pansamantala niyang inilibot ang paningin sa buong paligid. Kung titingnan, napakapayapa ng lahat. Pero nababalot pala sa takot ang mga nakatira rito. Kaya't sa ilang sandali ng kanyang pananahimik, isang plano ang namuo sa kanyang isipan bago magpa siyang pumanik sa loob ng bahay. Asisyo, maaga ka yata ngayon ah. Yes Chief, good morning. Mabuti nang maagap kaysa mahuli sa grasya. Hindi po ba? Tanggalin mo na yung po. Lalo mo akong pinapatandaan yan eh. Sige po. Sige, Chief. O siya, yung mga report nga pala, nasubmit mo na ba sa office ko? Yes, Chief. Nandun na. Ayos. Chief, saglit lang. Oh, Ang totoo niyan, stress talaga ako nitong mga nakaraang araw eh. Hindi pa rin kasi ako nakakapag-adjust sa lugar. Hindi pa talaga ako sanay sa ganitong lugar eh. Nakakaburyo. Kaya nga inaagahan ko na lang yung pagpasok para mabaling sa trabaho yung utak ko. ngayon?
tungkol dun sa inalok niyo sa akin sa pag-inom sa labas. Pwede ba kayo mamaya? Niyayaya mo akong lumabas. Matatanggihan ko ba ang isang marikit na dalagang tulad mo? Sige, mamaya lumabas tayo. Pwede kang mag-undertime. Sagot ko lahat. Titiyakin kong magiging masaya ka. Aasahan ko yan, Chief, ah. Nang gabi ring yon ay sumama nga siya rito para magtungo sa isang maliit na beer house. Pagpasok nila ay agad na nagsialisa ng mangilan-ngilan na customer doon. Baliwala naman yon sa hepe na sabik na umorder ng alak at pulutan. Sa tuwing mapapatingin ito sa kanya ay lagi siyang ngumingiti. Isang ngiti na kahit sino ay mahihirapang tanggihan anuman ang kanyang hilingin. Sir, hindi ba magagalit yung asawa niyo na kasama mo ko rito? Asawa ko? Hindi naman niya malalaman eh. Wala namang ibang alam yon kundi manghingi ng pera. Ay, simula ngayon, wala na akong asawa kasi nandito ka na. Ayos. Yan ang gusto ko, Chief. Yung ako yung pinipili. Alam mo, hindi talaga sila nagkamali na ipinadala ka rito. Medyo nangangapa pa nga ako eh. Kaya nagpapasalamat ako na nandito ka para alalayan ako. Tama yan. Dumikit ka lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Malayo ang mararating mo, Abby. Talaga, Chief? Oo, basta maging masunurin ka lang sa akin. Habang lumalalim ang gabi ay lumalalim na rin ang kanilang usapan. Mabuti na lamang at hindi siya madaling malasing sa alak. Kaya naman nakakaya niya pang kausapin ang hepe ng maayos. Kahit sa totoo lang ay kanina niya pa ito gustong sikmuraan dahil sa paminsan-minsan itong paghawak sa kanya. Chief, lasing na ho kayo. Mabuti pa ihahatid ko na kayo sa inyo, ha? Ah, ako lasing? Hindi, uminom pa tayo. Chief, magsasara na raw kasi itong beer house eh. Alis na tayo? Anong magsasara? Ako ang hepe dito. Ako ang masusunod. Chief, delikado na ho sa daan. Mahirap na baka umaligid na yung nangangain ng buhay. Yung sinasabi nilang aswang. Chief, matanong ko lang, totoo ba yun? Hindi totoo yan. Huwag kang masyadong magpapaniwala sa mga taga rito. Chief, paano nyo naman maipapaliwanag yung mga brutal na pagkamatay ng mga hayop dito? Alam nyo, kung makikita nyo lang, nakakadiri yung mga itsura nila. Hey, wala yan. Kasinungalingan lang yan. Wala naman silang kwenta. Magpasalamat nga sila na hayop lang ang kinakain ng anak ko. Wala silang utang na loob. Anak nyo? Sandali siyang natigilan dahil sa huling sinabi ng kasama niya bago ito tuluyang nakatulog. Sinadya niya itong lasingin upang makapagtanong sa nais niyang itanong at hindi naman niya inasahan ang makukuhang sagot mula rito. Matapos yon ay dali-dali na siyang umalis doon. Sa kagaling? Sir, may sasabihin ako sa inyo. Ano? Nasumama ka kay Chief para uminom? Ganyan ka na ba talaga ka-desperada? Sabihin mo nga sa akin, hindi ba talaga ikaw yung nagtimbre sa kanya tungkol sa petisyon na ginagawa namin? Hindi ko magagawa yan. Anong hindi? Kitang-kita na nga oh. Madaling araw ka na nang umuwi. Sabi nila Ramirez, sumama ka raw kay Chief para makipag-inuman sa beer house. Ano? Ginagawa mo ba yan para umangat ka sa pagkapulis? Kababae mong tao. Teka nga lang ha, teka lang. Alam ko nakikituloy lang ako sa pamamahay mo, pero nagbabahid ako ng renta ha. Kaya wag kang umasta na parang asawa kong inip na inip dito kakabantay sa akin. At tungkol din sa binibintang mo sa akin, ilang beses ko bang uulitin sa'yo na hindi nga ako yun? Kaya kong umangat sa ranggo ng hindi umaasa sa kahit na sino. At oo, nakapag-inuman nga ako kay Chief. Yun ay dahil gusto ko makakuha ng impormasyon. At yun sana ibabalita ko sa'yo. Kung hindi mo lang ako tinalakan. Kalalaki mong tao, putak ka ng putak. At ano naman ang nakuha mong impormasyon? Tapos ngayon tatanong-tanong ka. Ay, alam kong mabibigla ka rito sa sasabihin ko. Pero nalaman ko na anak ni Chief, yung sinasabi niyo ritong aswang. Ano? Anak niya? Oo, anak niya. Sinabi niya mismo sa akin habang lasing na lasing siya.
Sana nga hindi niya maalala na nadulas siyang sabihin yun sa akin eh. Kundi, patay talaga ako. Kaya pala todo protekta siya rito. Pero ang alam ko, lahat ng anak niya nasa Maynila kasama ng asawa niya. Eh, baka naman anak na sa labas. Alam mo naman yung pulis, kahit saan madistino. Well, maliban sa akin syempre ewan ko lang sa'yo. Ang pinagtataka ko lang, kung aswang ang anak niya, di ba dapat aswang din siya? Tsaka ilang dekada nang nabubuhay dito ang halimaw na yun. Imposible naman na gano'n na rin katanda ang anak niya. Baka yung babae. Kung sino man sila rito at kung saan sila tinatago ni Chief, yun ang dapat nating alamin. At least, di ba, ngayon meron na tayong anggulong susundan. Tama ka. Magaling yung ginawa mo. Pero pwede bang wag mo nang uulitin? Masyadong delikado. May pagkamanyak yang si Chief. Kaya nga siguro iniwan ng asawa niya yan kasi kung sino-sino na lang ang babae. Salamat sa compliment, sir. Wala ka naman dapat alalahanin sa akin. Sanay ako mambaldado ng manyak. Isang uppercut lang yun sa akin, no? Kung hindi nga lang ako nakapagpigil kanina habang tinatalakan mo ako, baka nabigyan rin kita na isa eh. Joke lang, sir, Sige na, magpahinga ka na. Matapos nga ang gabing yon, inumpisahan na nilang pagtuunan ng pansin ang paghahanap sa misteryosong anak ng hepe. Alam nilang hindi magiging madali, lalo na't wala silang pwedeng asahan o pagkatiwalaan na kahit sino mula sa kanilang hanay ng kapulisan. Kaya't siniguro niyang maigi na walang makakaalam sa binabalak nilang gawin. Chief, pasensya na po kayo kung iniwan ko kayo kagabi sa beer house Sumakit ho kasi yung tiyan ko eh. Ayos lang, Asistyo. Basta sa susunod na magyaya ako, sasama ka sa akin. Oo naman, Chief. Kau pa ba? Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka lang maganda. Madali ka pang kausap. Siyempre naman, Chief. Para sa hinahangad kong promotion, lahat gagawin ko. Talaga? Lahat? Lahat, Chief. Sa katunayan nga po niya may sasabihin ako sa inyo eh. Ano yun? Alam niyo po bang nakatira ako ngayon sa bahay paupahan ni SPO4 de Makulangan? At sasabihin ko sa inyo, totoo ang mga nababalitaan niyo. Sa katunayan, ang narinig ko, ibibigay nila sa governor ng petition. Hindi po ba't kanang kamay kayo ng mayor? Sa oras na maaprubahan po yung petisyon, may magagawa pa ho ba si mayor para wag kayong paalisin dito? Nasa likod ko nga si Mayor. Pero hindi ako nakakatiyak kung kaya niya si Gov. Magkakontrapartido sila. Hayop na Jo Marian. Sinasabi ko na nga ba na siya ang ahas sa opisinong ito eh. Chief, ayoko mawala kayo rito. Huwag ka mag-alala. Hindi ang katulad ni De Makulangan ang magpapabagsak sa akin. Galit na sinugod ng hepe si Jo Marie sa opisina nito. Gulat na napatayo naman ang binata bago nito salubungin ng isang malakas na suntok mula sa kanyang superior. Bagamat bumakas sa mukha nito ang labis na sakit, nanatili pa rin itong nakatayo sa kabila ng impact na pagkakasuntok ng hepe. Hayop kang traitor ka. Anong pinagmamalaki mo ha? Yang tatay mong ulupong? Magpasalamat ka. Magpasalamat ka na tinanggap ka pa ng ahensyang to. Kahit na anak ka ng kriminal. Huwag mong iinsultuhin ang tatay ko. Ano? Nasaktan ka? Totoo naman, di ba? Baliw yung tatay mo kaya siya naging kriminal. Chief, alam mo sa sarili mo kung anong totoo. O bakit? Ano ba ang totoo ha? Wala kang alam. Dapat nananahimik ka na lang eh. Kagaya ng tatay mo na nananahimik sa kabilang buhay. Pinagbabantaan mo ba ako, sir? Hindi. Bakit? Natatakot ka na ba? Dapat lang na matakot ka. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Matapos nga ang pangyayaring yon, kaagad na nagbaba ng desisyon ng hepe na sibakin sa trabaho si SPO4 Jo Marie de Makulangan. Ang idiniklara nitong grounds ay act of insubordination. Isa itong asunto kung saan ang isang pulis ay maaaring matanggal sa serbisyo dahil lamang sa hindi pagsunod sa patakaran. Lahat ng kanilang kabaro ay tila nagkunwaring gulat na gulat, maliban na lang syempre sa kanilang dalawa. Sir, ngayon tanggal ka na sa trabaho. Ano nang plano mo? Huwag mo na akong tawagin, sir. Hindi mo na ako superior. Mula ngayon, gagawin ko na kung anong gusto ko. Nice. Hindi naman kasi natin kailangan gawin to eh. Kailangan ba talaga pati tsapa mo sa pagkapulis mawala? Kailangan.
Mababawi ko pa rin naman yan. Ngayong wala na akong trabaho, mas magkakaroon ako ng sapat na oras para imbestigahan si Chief. Ikaw naman ang bahala sa opisina. Hindi mo ba talaga ako isasama dyan? Hindi. Masyadong delikado. Dapat nga lumipat ka na ng tirahan. Pag nalaman ni Chief na dito ka pa rin nakatira matapos ang ginawa mo sa akin panlalaglag, paghihinalaan niya ang katapatan mo, iisipin pa niya na sinadya natin yung nangyari. Ay, kung sa bagay, may punto ka dyan, sir. Ay, okay. Maghahanap ako ng ibang matitirhan. Mag-iimpake na ako ngayon din. Teka, ngayon talaga? Oo, the earlier the better, sir. Dapat nga nag-aaway tayo ngayon eh. Sapakin kaya kita, sir. Teka, wala naman sa usapan yun. Hindi, sir. Paano kung pinapamanmanan pala tayo ngayon? Dapat galit ka sa akin kasi tinraidor kita. Ano, sir? Isa lang, dali. Sira ka talaga. Hoy, tigilan mo yan. Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Lo, hindi ka na nga pulis eh. Dali na, isa lang oh. Sa sapak ni Chief, hindi man lang siya umilag tapos sa akin tumakbo. Agad na nga siyang nag-impake upang maghanap ng panibagong matitirhan. Paglabas niya ng kanto ay napadaan siya sa tindahan ni Manang Estring. Gusto sana niyang bumili dito ng yosi, ngunit tulad ng kanyang inaasahan, kasungitan at pagtataray ang isinalubong nito sa kanya. Kasalukuyan itong nagwawali sa harap ng tindahan nito at nang lingunin siya nito ay kaagad na kumawala ang galit na lagi nitong ipinararamdam sa kanya. Dinuro siya nito gamit ang hawak nitong walis tingting. Sinasabi ko na nga ba, umpisa pa lang, wala na akong tiwala sa yung babae ka. Ano, lalayas ka ngayon matapos ang ginawa mo? Ang kapal ng mukha mo! Ay, Manang Estring. Hindi ko po kayo papatulan dahil nagmamadali ho ako. Ganito na lang, may alam ho ba kayong ibang marerentahan dito? Abay, ang tindi mo rin na. Sa akin ka pa talaga magtatanong kung saan ka titira. Ay kung ako sa'yo, magpunta ka na sa impyerno. Dalhin mo yung mga bagay mo. Doon libre kang titira. Kahit huwag ka nang bumalik. Dahil sa ginawa mo, nawala ng trabaho si Jomari. Buong buhay niyang pinangarap at pinagsikapan ng maging pulis tapos sisirain mo lang. Wala ka bang konsensya, ha? Ganyan ka ba talaga kauhaw sa posisyon? Bale, saan po rito yung daan patungong impyerno? Magkano po bang pamasahe? Dapat talaga naman. Ay, pumalik ka rito. Walang iya ka. Sa paghahanap na nga ng ibang matutuluyan ni Abby, napagtanto niyang hindi pala magiging madali yon. Kung gaano kabagal ang sistema ng batas dito sa Pilipinas, gano'n naman kabilis ang pagkalat ng chismis na siya ang dahilan sa pagkakatanggal kay SPO4 Jomari sa serbisyo. Kaya ang resulta, lalo lang nadagdagan ng galit ng mga residente sa kanya. Hindi naman niya masabi ang totoo dahil baka makarating yon sa hepe. Anong sabi mo? Napaka-inutil mo talaga. Chief, ano pong nangyayari? Asistyo, anong ginagawa mo rito sa opisina? Pinalayas po kasi ako ni Sir Jomari sa paupahan niya eh. Kaya naisipan kong doon muna ako magpalipas ng gabi sa opisina ko. Gusto mo bang sa bahay ko na lang ikaw tumira? Huwag na ho. Nakakaya naman. Baka ano pang sabihin ng ibang tao. Okay na ho ako doon sa opisina. Maghahanap na lang ulit ako bukas. Sakit talaga sa ulo yung demakulangan na yan. Bakit, Chief? May nangyari ho ba? Wala. Sige, kayo na munang bahala rito. Sinundan niya ng tingin ang hepe na nagmamadaling umalis. Kanina, pagkarating niya ng opisina, naabutan niya itong may kausap sa linya ng telepono. Galit na galit. Tila may hindi ito inasahan na nangyari. Ilang saglit lang ay dali-dali siyang sumunod dito hanggang sa labas ng kanilang station. Hello, sir. Kakaalis lang sa headquarters si Chief. Nagmamadali eh. Mukhang may emergency. Susundan ko na sana kaso naalala ko. Wala pa pala akong motor. Sige, ako nang bahala. Salamat sa impormasyon. Susundan mo ba siya? Oo, alam ko naman kung saan siya dadaan. Sir, mag-iingat ka ha. Hindi maganda ang kutob ko. Ikaw ang mag-ingat, wala tayong kakampi dyan. Pagkapatay niya ng tawag sa kanyang cellphone, nanatili muna siya sa labas upang pakiramdaman ng paligid. Tahimik ang gabi, ngunit hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling yon.
hanggang sa lumipas na ang magdamag at isang araw wala na siyang natanggap pa na update mula sa binata. Kinabukasan, nagulat na lamang siya nang may biglang sumulpot sa kanyang opisina. Oh, Manang String. Pepay, anong ginagawa niyo rito? Manang, may problema ho ba? Talaga bang mapapagkatiwalaan ka namin? Bakit, Manang? Naipagtapat sa akin ni Jo Marie yung tungkol sa pagtutulungan ninyo. Humihingi ako ng tawad na nahusgahan kita. Wala hong kaso sa akin yun. Naiintindihan ko naman ho kayo eh. Kaya rin pala ako nagpunta rito para sabihin sa'yo na hindi pa siya umuuwi magmula pa nung isang gabi. May balita ka ba kung nasaan si Jo Marie? Ano ho? Hindi pa ho siya umuwi? Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin yan? Natatandaan ko kasi ang lagi niyang sinasabi na pag wala pang 24 oras na nawawala hindi pa pwedeng mag-report sa mga pulis. Kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko. Kung ganun, maaaring... Ay, Diyos ko! Lola, ano pong nangyayari sa inyo? Manang String, huminahon lang ho kayo. Pepay, mabuti pa, iuwi mo na munang lola mo, ha? Manang, huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko ho si Sir ngayon din. Mag-iingat ka ha? Oho. Pepay, bantayan mong maigi ang lola mo, ha? Kung maaari, huwag na muna kayong lalabas ng bahay. Huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino, lalo na ang pulis. Teka, ibibigay ko sa'yo tong pito ko, ha? Pumito ka lang kapag may masamang loob na gustong kumuha sa inyo. Huwag kang matakot, ha? Sige po, ate. Upang makasigurong magiging ligtas nga ang mga ito, napagdesisyonan niyang ihatid na lamang ang dalawa pa uwi ng bahay. Matapos nga niyang gawin yon ay gumayak na agad siya upang hanapin ang kinaroroonan ni Jo Marie. Ang totoo ay hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Wala siyang maisip na ibang paraan upang makakuha ng kahit konting impormasyon kung nasaan ito, maliban na lamang sa bigla niyang naisip na paraan. Chief. Oh, asistyo. Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Ha? May bagong impormasyon ako nakalap. Naisip ko lang na baka kailangan kong sabihin sa inyo to ng pribado. Sige, sabihin mo. Hindi niyo ho ba ako papapasukin muna? Sige, pumasok ka. Ang ganda ho ng bahay niyo Buti na lang hindi ako naligaw sa sinasabing direksyon ni Salazar. Tukol nga pala dun sa impormasyon na nalaman ko. Nabalitaan ko po na nawawala raw si Demakulangan. Matapos niyo siyang sisantihin, umalis siya at hindi na raw bumalik. Ganun ba? Sabihin niyo, Chief, may kinalaban ho ba kayo ron? Bakit mo naman natanong sa akin yan? Wala. Naisip ko lang, sinabi niyo sa akin na sakit siya sa ulo. Kung totoo ngang nawawala siya, sa tingin ko, dapat lang sa kanya yun. Dahil sa pagiging epal niya, pupulutin siya ngayon sa kangkungan. Gusto ko yung sinabi mo Pero sasabihin ko sa'yo, nagkamali ka ng pinuntahan mo. Huli na para mahulaan pa niya ang sumunod na nangyari. Kaagad na nagdilim ang kanyang paningin matapos tumama ang mabigat na bagay sa kanyang ulo. Matapos yon ay agad na siyang nawalan ng malay. Panginginig ng buong katawan dahil sa labis na lamig ang gumising sa kanya. Nakatali ang kanyang mga kamay habang nakasalampak sa sahig. Bumungad sa kanya ang napakadilim na bodega. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Abi, asistyo, ikaw ba yan? Sir? Sir Jomar? Buhay ka? Buti naman buhay ka. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka napunta rito? Hinahanap kita Nahanap mo nga ako, pero mukhang pati ikaw nawawala rin. Dapat hindi ka na sumunod Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi mo kasi naiintindihan. Sir, nandito ako para iligtas ka. Nangako ako kina Manang String at Pepay na iuuwi kita. At sinong nagsabi sa inyo na makakauwi pa kayo? Akala nyo ba na maluloko nyo ako? Kayong dalawa, masyado pa kayong bata para sa ganitong larangan. Hilaw ang takbo ng mga utak ninyo. Pero mapapakinabangan pa rin naman ang mga yan. Siguradong mabubusog kung sino mang kakain. Chief,
pakawalan mo si Asistio. Kahit ako na lang ang patayin mo. Uy, nagpapakabayani si Makulangan. Huwag kang mag-alala. Matutupad din naman ang kahilingan mong mamatay. Pero hindi pa sa ngayon. Busog pa ang anak ko eh. Uunti-untiin niya rin kayo. Yung anak mo, sabihin mo, nandito ba siya? Alam nyo, para sa isang pulis, hindi kayo nag-iisip. Basta lang kayo sumusugod dito nang hindi nyo man lang inaalam kung ano ba talaga ang pinapasok ninyo. Dapat hindi nyo na lang pinakialaman ang anak ko sa mga gusto niyang kainin. Magpasalamat nga kayo at hindi pa siya nakakakain ng tao. Pero sigurado, pag natikman niya kayo, baka dito pa lang niya maisipan na magpalit na ng menu. Hindi mo ba siya kayang suplayan ng mga hayop para kainin lang niya? Ang laki-laki ng kinikita nyo. Subukan mo kaya na gawing vegetarian yung anak mo para hindi siya nakakaperwisyo ng ibang tao. Manahimik ka, Asistio. Hayop kang babae ka. Kabago-bago mo rito, nalalaman mo na agad ang sikreto ko. Huwag kang mag-alala. Titikman muna kita bago kita ipakain sa anak ko. Ah, ganon? Ano kasi na swerte? Akmang hahaplusin ng hepe ang kanyang pisngi nang bigla siyang tumayo. Marahas niyang inumpog ang kanyang ulo sa mukha nito. Kasabay nun ang isang malakas na sipa sa pagitan ng mga hita nito, sanhi para mamilipit ito sa labis na sakit. Sinamantala naman yon ni Jomari na kaagad na tumayo rin upang agawin sa hepe ang baril. Mabilis nitong pinaputukan sa binti ang lalaki kaya agad itong natumba. Sir, hindi ka naman pala nakagapos eh. Bakit hindi ka pa tumakas kahapon pa? Kalagan mo ako. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, hindi mo naiintindihan. Bakit naman ako pupunta rito kung aalis lang din ako nang walang makukuhang kahit ano? Hinihintay ko lang na magpakita ang anak niya. Kaya sabihin mo sa akin, Chief, kung nasa ng anak mo. At sino namang ama ang ipagkakanulo ang sarili niyang anak? Jomari, alam mo ba, kahit ang ama mo nakiusap sa akin noon na siya na lang ang patayin ko, imbes na ikaw. Ano? Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Pinatay niya ang asawa ko, kaya dapat lang na mamatay din siya. Masyadong pakialamero ang tatay mo. Kung alam ko lang na mauulit sa iyo ang pakikialam niya, sana noon pa lang isinabay na rin kita sa kanya. Hayop ka! Sir, sa likod nyo! Naging maagap ito sa pag-asinta sa baril, kaya mabilis nitong natamaan ng isang lalaking papasunggab pa lamang sa binata. Sapol na bumaon sa dibdib nito ang bala, kaya agad na humandusay ito sa sahig. Segundo lang ang lumipas at nawalan na rin ito ng buhay. Anak! Anak! Anak? Anak niya si Ricky? Totoo nga yung sinabi ni Pepay. Siya nga yung nangangain ng mga hayop. Kayo ang mga hayop. Gusto nung naman mabuhay ng anak ko. Bakit hindi niyo siya kayang pagbigyan? Wala kaming balak patayin ng anak mo. Gusto lang naming may managot sa lahat ng perwisyong nangyari sa buong sityo. Pero ikaw at ang mga gawain mong masasama ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Marami kang energabyado, sir. Kasama na rin ang ama ko. Maniningil ako. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa anak ko. Keith, inaaresto ka namin sa salang kidnapping at illegal detention. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Pwede kayong kumuha ng tagapagtanggol. At kung wala naman kayong kakayahan para kumuha ng abogado, ipagkakaloob yun ng pamahalaan. Kaagad na nga nilang pinagtulungang arestuhin ang hepe. Hindi na nito na kaya pang makapanlaban dahil na rin sa iniinda nitong sakit sa katawan. Hindi rin nagtagal ay nagsulputan ng iba pang kapulisan. Halatang gulat ang mga ito nang dumating sa lugar. Sila man ay bahagya ring nagulat dahil sa lugar na pinagdalhan sa kanila. Ito pala yung tirahan ni Ricky, ang nakita nila Pepay noong mapadpad sila sa koprahan. Sir, ano nga pala yung tinutukoy niya na pinatay daw ng tatay mo yung asawa niya? Hindi kaya yun yung kumakain talaga ng sanggol? Ang totoo, nakulong ang tatay ko dahil dun. Wala kasing ebidensya na nagpapatunay na manananggal ang napatay niya. At ngayon ko lang din nalaman na asawa niya pala yun. Kaya tama ka.
Yun marahil ang kumakain ng sanggol ilang dekada na ang nakakaraan. Kaya siguro nagkaroon ng dugong aswang si Ricky dahil aswang rin ang nanay niya. Nakuha na nila ang bangkay. Malapit na rin dumating ang NBI para ma-search itong lugar. Sir, may problema ba? Nag-aalala lang ako. Baka baliktarin na naman ni Chief ang kaso. Nasa likod pa naman niya ang mayor. Hindi problema yan. Bakit? Nagkamali si Chief sa pag-aakala na sumusugod lang ako na hindi handa. Na-i-record ko lahat ng mga sinabi niya rito sa cellphone ko. Magmula nung inuuto ka pa siya hanggang sa pag-kidnap niya sa atin. Naka-record lahat yon. Sapat na mga ebidensya to, sir. Magaling ka pala talaga. Napangiti na lamang siya sa sinabi nito. Matapos nga ang insidenteng yon, agad na nilang sinampahan ng patong-patong na kaso ang hepe ng pulisya. Sa sama-samang pakikipagtulungan ng mga residente ng buong sitio ng San Martin, naging mabilis ang paggulong ng kaso. Pati yung magsasakang si Bernard Borromeo ay malapit na ring makalaya. Hinihintay na lamang ang release order nito. Nang masibak sa serbisyo ang hepe, pinalitan din kaagad ito ng bagong hepe na itinalaga ng gobernador. Ay, sa wakas, magbabayad na rin ang walang yung hepe na yon. Pati na rin yung mayor sa kaliwat kanan nilang naging katiwalian. Ay, akalain ba naman sakot din pala ang hepe sa mga illegal na aktibidad dito ng mayor na yon. Oo nga po, Manang. Yung isang kaso ng pagpatay ng mga hayop, kaugnay ang napakarami pang kaso na matagal nang pumapatay sa bayan natin. Kaya hindi umaasenso tong lugar natin eh. Ang daming anay. Sinabi mo pa. Kaya sa susunod, dapat talaga pag-aralan na natin ang mga binoboto natin. Ay, kumusta naman ba kayo? Alam kong hindi madali ang pinagdaanan ninyo para makakuha lang ng hustisya. Ayos lang naman ho, Manang Estring. Makakabalik na rin ho ako sa serbisyo sa lalong madaling panahon. Mabuti naman kung ganon. Tsaka kung nasan man ngayon ang iyong ama, masayang masaya siya para sa iyo. Abi, nananahimik ka dyan. Hindi ba masarap ang pagkakatimpla ko sa kape mo? Medyo matamis lang pero masarap naman ho. Ay, gusto ko ulit humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng masasakit na salitang nasabi ko. Pasensya ka na talaga ha kung agad kitang hinusgahan. Manang, tumigil na ho kayo sa paghingi ng tawad. Noon pa man, hindi ko naman magawang magalit sa inyo dahil naiintindihan ko ho kayo. Medyo malungkot lang ho ako kasi kailangan ko nang umalis dito Ha? Pero bakit? Oo nga iha. Bakit parang biglaan naman yata? Nalaman ni Papa ang tungkol sa ginawa ko rito kaya pinababalik niya na ako sa Maynila. Sa totoo lang, noong una, hindi ko talaga ginusto na malipat dito. Pasaway kasi ako Gusto niya na matuto ako ng leksyon. Na isa puso yung pagiging pulis. Kaya nung nalaman niya na makakatanggap tayo ng parangal mula sa operasyon natin, tapos na rin ang mission ko rito. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Kung kailan naging maayos na tayo saka ka pa aalis. Oo nga po, Manang Ayoko rin naman pong umalis kaso kailangan po talaga Saglit na nagkatinginan sila ni Jo Marie. Nanatili lamang itong tahimik ngunit bakas sa mukha nito ang lungkot. Sa maiksing panahon ng kanyang inilagi sa mga ito ay masasabi niyang napalapit na siya rito. Kaya't dama rin niya ang bigat ng pakiramdam sa kanyang napipintong pag-alis. Ate, aalis ka na po talaga? Oo magpapakabait ka palaging bata ka Saka alagaan mo ang lola mo. Ito pong pito nyo, dadalhin nyo po ba? Hindi na, sa'yo na yan. Kapag natatakot ka, pumito ka lang ha. May dumating man, nasa klolo o wala, gamitin mo yan para yung mga masasama na lang ang lumayo. Kasi mabibingi sila sa ingay niyan. Ate, hindi ka naman po masama. Bakit ikaw po ang lalayo? Hindi naman ako lalayo Uuwi lang ako. Mamimiss po kita, ate. Ate kong pulis. Wow bago yan Ate kong pulis. Ay. Dala ang kanyang bag, bumaba na siya ng bahay upang gumayak na paalis. Sandali niyang pinagmasdan ang kabuuan ng bahay bago siya nagmarcha patungong labasan.
Habang siya'y naglalakad ay may mangilan-ngilan ng bumabati sa kanyang mga taga roon. Nagpapasalamat ang mga ito dahil sa pagkakalutas nila sa kaso. Hindi mo man lang bahihintayin si Jo Marie bago ka man lang umalis. Hindi na ho, Manang. Masyadong abala yung tao dahil kakapromote pa lang eh. Kung dito ka na lang sana na malagi. Kailangan namin ng mga alagad ng batas na kagaya ninyo eh. Marami pa naman pong matitinong pulis. Isa pa, pinagsisibak na yung mga naging tauhan ni Hepe. At higit sa lahat, nandyan naman ho si Sir Jo Marie. Kaya wala na po kayong dapat alalahanin dito. Ay, yung batang yon, tatanda na lang yatang binata. Puro na lang trabaho nasa isip eh. O teka, hindi ba't lang sabi mo gagawin mo siyang boyfriend? Bakit hindi mo gawin? Ha? Kayo naman, Manang oh. Mapagpatol sa joke. Pabili nga hong Yossi. Ayan, paano ka magugustuhan ni Jo Marie kung hindi ka titigil sa kakayosi mo? Abay, sayang ang ganda mo kung panay usok naman ang lumalabas sa bunganga mo. Oh, so maganda na ako ngayon para sa inyo, Manang? Sabi niyo noon, hindi ako papatulan nun kasi hindi ako maganda. Sinabi ko lang yun dahil galit pa ako sa'yo noon, ano? Pero maganda ka, maniwala ka sa akin. Sige po, Manang. Naniniwala na ako sa inyo. Alis na ako Baka maiwan pa ako ng bus eh. Mag-iingat ka. Pag-isipan mong mga sinabi ko. Umuwi si Abby sa kanila dala ang isang magandang alaala. Isang karanasan na kahit kailan ay hindi niya inakalang mangyayari sa buhay niya. Lumipas ang 1 taon, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama bilang lieutenant at hepe. At sa pagkakataong yon, mas minahal na niya ang kanyang ginagawa. Mas naging porsigido siya, pero hindi pa rin nawawala sa kanyang pangungulila sa mga taong minsan na niyang nakasama. Kaya isang araw, naisipan niyang mag-apply ng leave of absence sa kanilang opisina. Buwan din ang kanyang binilang bago siya pinayagan na magbakasyon. Ate Abby? Ate Abby! Lola! Lola, nandito po si ate kong pulis. Umuwi na siya! Pepay! Kamusta? Ate, na-miss po kita. Sobra. Ako rin. Pasensya ka na ha, kung ngayon lang ako nakabalik. Oh, Abby, ikaw ba talaga yan? Ay naku, ang saya ko na nandito ka na ulit. Manang Estring, kamusta po? 1 taon din tayong hindi nagkita. Si Sir? Naku, bakit kasi ngayon ka lang umuwi eh? Bakit ho? May nangyari ho ba? Magpapakasal na si Kuya Jo Marie. Ha? Hindi nga. Totoo ba? Mabuti pa, doon na natin ito sa loob pag-usapan. Pepay, kumuha ka nga ng malamig na soft drink doon sa may tindahan at dali mo sa bahay ah. Halika na iya. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba yung sinabi niyo, Manang Estring? Abi, anong tingin mo sa akin? Nagsisinungaling? Totoo ang lahat ng mga sinabi ko. Nung umalis ka dito, lubos yun na ikinalungkot ni Jo Marie. Hindi siya nagsasabi pero ramdam ko. Hindi ka man lang kasi nagpaalam ng maayos sa kanya eh. Bigla ka na lang umalis. Kaya yun. Pag wala siyang trabaho, nagiinom siya. Hindi naman siya dating ganoon. Isang beses sa sobrang nalasing siya eh. Doon na nagsimula ang lahat. Pero imposible. Matalino siya sa kamalakas eh. Tapos mapipikot siya ng ganun lang? Yeah, maliit lang ang baryo namin pero napaka-importante dito ang dangal ng bawat isa. Walang magagawa si Jo Marie kundi pakasalan ng babaeng yun. Lalo na't pinagsabi ng babae na may nangyari daw sa kanilang dalawa. Dati pa talagang may gusto sa kanya yung babaeng yun eh. At nakakita ito ng magandang pagkakataon para makuha ang gusto niya. Kung ganun, maging masaya na lang tayo para sa kanya. Saka Manang, baka naman ho gusto niya rin to at talagang may nangyari na sa kanila. Ay, sa totoo lang, ayoko sa babae yun para sa kanya. Hindi maintindihan ni Abby kung bakit nakakaramdam siya ng sakit sa balitang ikakasal na ang binata. Alam naman niyang walang namamagitan sa kanilang dalawa. Naisip na lamang niya na baka nalulungkot lang siya dahil lalagay na ito sa tahimik, habang siya naman ay sa pagiging pulis pa rin iikot ang mundo. Congrats sir ah, malapit ka na palang ikasal eh.
In fairness ang ganda ng wife-to-be mo. Salamat. May plano ka palang bumalik dito, di mo man lang sinabi. Hindi ko kasi ugaling magbitaw ng salita na hindi ko naman mapapanindigan eh. Sila ba yung magiging biyanan mo? Oo, halika. Ipapakilala kita sa kanila at pati na rin kay Iska. Nakangiti pa siya habang pinapakilala sa magiging bagong pamilya nito. Ngunit tila hindi yata siya gusto ng mga ito. Wala siyang natanggap na pagbati o pagtanguman lang. Sa halip ay kumapit pa sa braso nito ang babae na para bang aagawin niya ito. Pasimple na lamang siyang natawa habang pabalik sa kanyang upuan. Abi, huwag kang kakain ng kahit na ano na hinanda nila ha. Bakit naman ho, Manang? Sayang naman yung inahanda nila. Mukhang masasarap pa naman. Ay basta't makinig ka na lang. Kaya nga hindi ko pinasama rito si Pepay dahil delikado. May pahanda-handa pa sila. Gusto lang naman nilang ipangalandakan ng kalokohan ng anak nila. Manang Estring, wag na ho kayo magsalita ng ganyan. Ikakasal na ho sila Ay, ayoko talaga sa pamilyang yan. Bakit naman ho? Basta, ewan ko ba. Iba talagang pakiramdam ko sa kanila para bang meron silang tinatago na hindi ko maintindihan. Nagdaos ng munting salo-salo ang pamilya ng babaeng pakakasalan ni Jo Marie. Kaya pati siya ay napilit ni Manang Estring na dumalo doon kahit hindi naman siya imbitado. Nang gabing yon, formal nang inanunsyo ng padre de pamilya ang petsa ng kasal ng anak nito at ng binata. Baka sa mukha ng binata na hindi ito masaya sa mga sandaling yon. Hindi niya tuloy maiwasan na ito'y asarin nang umalis na sa tabi nito yung babae. Para kang namatayan, sir Ayos ka lang ba? Mukhang pati ikaw hindi ayos. May nakikita ka bang naninigarilyo rito? Tapon mo na yan, ang baho. Ito na po, tinapon na. Sungit. Nasabi sa akin ni Manang Estring na sa bahay ko pa daw ikaw tumutuloy. Sana humanap ka na ng ibang marerentahan. Hindi magandang tingnan. Pag uwi ko, dapat wala ka na ron O di kaya, bumalik ka na lang sa Maynila. Total, mas gusto mo naman dun. Maiwan na kita. Wow Pinapalayas na ako. Napamaang na lamang siya dahil sa lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Manang Estring. Pansamantala itong nagpaalam kanina upang humanap ng palikuran. Nakakainis talaga ang mga taong yun. Ayaw ipagamit ang banyo nila kaya barado raw. Ay, ano bang gusto nila? Umihin na lang sa kung saan-saan yung mga bisita nila. Magsasagawa ng handaan. Dapat ang banyo handa rin na ipagamit Ay, alika na ha. Baka hinahanap na tayo ni Pepay Sabi ko kasi sa kanya hindi tayo magtatagal. Ano? Napako ka na riyan. May nangyari ba? Wala ho. Uwi na ho tayo. Ay nako, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito. Nga't gusto kong makapag-asawa si Jo Marie. Dahil sa edad niya nararapat rin talaga na lumagay na siya sa tahimik Ngunit hindi naman sa ganitong paraan. Pangit ang ugali ng pamilyang yun. Banyo lang nga yun pahiram. Kung dun po siya sasaya, wala na ho tayo sa posisyon para manghimasok dun sa desisyon niya. Yun sa bagay. Ikaw naman kasi, dapat hindi ka na umalis. Maputi pa, mauna ka na doon sa bahay at may kukunin lang ako dito sa may tindahan. Mabigat ang kanyang loob na pumanik siya sa loob ng bahay. Bigla niyang naalalang pinapalayas na pala siya ng may-ari nito. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya ay may mabigat na bagay ang nakadagan ngayon sa kanyang dibdib. Kaya minabuti niyang hanapin si Pepay upang kahit papaano ay may mahihingahan naman siya. Nang hindi ito makita, bumalik siya sa tindahan. Manang, wala ho sa loob ng bahay si Pepay Ano? Gabi na! Saan naman nagsuot ang batang yon? Tiningnan ko na ho sa kwarto niya, wala rin ho. Nako, parang hindi maganda ang kutob ko Hindi kaya pumunta rin ho sa handaan? Baka nga. Siguro nainip na yun sa kahihintay sa atin. Nako, pwede bang puntahan mo siya ulit doon? Sige ho. Dito lang ho kayo Kaagad nga siyang bumalik sa lugar upang hanapin yung bata. Naroon pa rin ang iba pang bisita at si Jo Marie na agad siyang napansin na umaaligid sa labas ng bakuran. Ngunit hindi nito magawang lapitan siya dahil na rin sa mga taong nakapaligid dito. Kaya inabala na lamang niya ang kanyang sarili sa paghahanap kay Pepay.
At nang hindi niya pa rin ito nakita doon, akmang aalis na sana siya nang biglang may sumigaw na bata sa di kalayuan. Agad siyang napatakbo doon at ganun na lamang ang pagsabog ng galit niya dahil sa nakita. Pepay? Hoy! Bitawan mo yung bata! Ate Abby! Shh! Masakit ba? Ha? Diyos ko, anong ginawa niya sa'yo? Hoy! Bakit mo ginawa yon, ha? Ano nangyayari rito? Sir, pagsabihan niyo nga yung fiancé mo. Nananakit ng bata. Tingnan mo, oh. Tingnan mo yung ginawa niya kay Pepay. Nagkapasana, oh. Totoo ba yon, Iska? Iska, saan ka pupunta? Kuya Jomari, sorry po. Inahanap ko kasi si Lola. Hindi ko po napansin tong mga banga. May nabasag po akong isa. Wala kang dapat ihingi ng sorry, Pepay. Halika na, umuwi na tayo. Sir, wala akong pakialam kung mapapangasawa mo pa yung bruhildang babaeng yun. Hindi ako makakapayag na papalapitin mo yan kay Pepay. Baka balian ko pa ng buto yan, eh. Pagka-uwi nga nila ay agad na ngang nalaman ni Manang Estring ang nangyari sa apo. Kaya gayon na lamang ang pagsabog din ito ng galit. Bakas kasi sa mga braso ng bata yung pasa dulot ng panghaharas ng babae kanina. Habang pinipigilan naman niya na huwag sumugod ang matanda pabalik sa lugar, saka naman dumating si Jomari, kaya't ito na lamang ang napagbalingan nito. Nasaan ang babaeng yan, Jomari? Ha? Nasaan? Bakit hindi mo isinama rito nang mapatay ko yan? Wala siyang karapatang saktan ng apo ko. Manang Estring. Ay, wag mo akong pagsasabihan na huminahon ako. Apo ko na ang pinag-uusapan dito. Hindi gawain ng isang matinong taong manakit ng bata hanggang sa magkapasa. Pero dapat pa rin ho kayong huminahon. Baka makasama sa inyo yan. Jomari, ako na lang ang meron ng apo ko kaya poprotektahan ko siya sa kahit na sino. Abi, tulungan mo akong kasuhan ng babaeng yon. Pwede ba? Sige ho, Manang. Kung yan ang gusto ninyo. Tulad nga ng sinabi nito, tinulungan niya itong magsampa ng kaso laban sa nanakit kay Pepay. Hindi sila pinigilan ni Jomari, maski na ang mapapangasawa pa nito ang sangkot. Kalaunan ay nakipagnegosasyon din ang pamilya ng babae. Nakiusap ang mga ito na kung pwede, madaan sila sa areglo. Mga duwag pala ang mga yan. Mas gugustuhin pa nila na magbayad ng malaking halaga kaysa makulong ang anak nila ng isang buwan at magmulta lang ng konting halaga. Sa tingin ko, Manang, importante talaga sa kanila ang dangal. Nakakahiya rin naman talaga kung makukulong yung anak nila. Ay, tama lang sa kanila yon. Masyadong matataas ang tingin sa sarili. Ay, Pepay, ayos ka lang ba talaga, ha, apo ko? Opo, Lola. Salamat po na hindi nyo na po tinuloy yung kaso. May pera na po tayo ngayon. Lola, bili nyo po ako ng cellphone, ha? Ikaw talaga basta perang pinag-uusapan. Oo na, ibibili na kita. O, Jomari, bakit tila masaya ka yata ngayon? Halatang halata sa mukha mo eh. Natutuwa ka ba na hindi ko na itunuloy yung pagpapakulong ko dyan sa aasawahin mo mukhang kulugo? Manang Estring talaga, oh. Opo, natutuwa talaga ako. Hindi na kasi tuloy ang kasal namin. Ayaw na raw ho niya maging bahagi ng pamilya natin. Sinabi ko kasi sa kanya kung gaano kayo kaimportante sa akin. Aba, ay mabuti naman. Kung ganon, malaya ka na. Ganon na nga ho. Yay! Malaya na si Kuya Jomari. Ate Abby, pwede niyo na pong ligawan si Kuya Jomari. Lo, bakit ako manliligaw dyan? Pepay, tayo tong babae. Dapat tayo yung nililigawan. Ganun po pala yun? Naku, mabuti pat iwanan na muna natin sila. Di ka dapat nakikinig sa usapan ng matatanda. Halika, tulungan mo akong isalansan tong mga daing. Matapos lumabas ng bahay ang maglola ay naiwan na lamang silang dalawa sa sala. Nung mga sandaling yun, ramdam niya ang hindi maipaliwanag na tensyon. Sa buong buhay niya ay tila ngayon lamang siya dinaga sa kanyang dibdib. Wala siyang takot na makipaghabulan sa mga masasamang loob sa Maynila o maski na sa mga aswang sa probinsyang ito. Ngunit hindi niya mawari ang kaba na lagi na lamang niyang nararamdaman kapag kaharap na ang binata. Pero tama si Pepay. Nasabi nga pala sa akin ni Manang Estring, balak mo raw akong gawing boyfriend para makalibre dito ng renta. Kaya ligawan mo na ako, sasagutin naman kita eh. Ligaw na bala, gusto mo? Tigilan mo nga ako, Jomari.
Kung hindi nga yata umatras yung mapapangasawa mo sa kasal, di nag-asawa ka na talaga. Oh, ano? Kahit sinong babae na lang ang mag-aya sa'yo? Ganyan ka pala talaga ka-easy to get? Alam mong napilitan lang ako. Bakit? Sino ba nang iwan sa atin? Oo, inaamin ko. Gusto ko na talaga magkaroon ng sariling pamilya. Tumatanda na ako, Abby. Gusto ko naman na lumagay sa tahimik. Pero paano ko naman gagawin yun kung yung babaeng talagang gusto ko, marami pang pangarap sa buhay? Tsaka ayoko namang ikulong ka sa lugar na to. At anong laban ko sa pangarap mo at lalong-lalo na sa tatay mo? Takot ka sa tatay ko? Hindi ka nga takot sa aswang pero sa tatay ko takot ka? Angas mo naman, pre. Hindi naman sa ganun. Kaya lang sa tingin ko, hindi ako yung tipong magugustuhan niya para sa'yo. Para sabihin ko sa'yo, malapit na ako mag-30. Kaya kung yayayain mo ako magpakasal ngayon, wala na siyang magagawa. Isa pa, mabait naman yung papa ko Magkakasundo kayo nun. Kung ganun, gusto mong yayain kita magpakasal? Bakit? Ayaw mo ba? May isa sana akong kondisyon eh. Taray, may kondisyon pa talaga ha? Kapal mo naman. Pero, ano naman yun? Pwede bang tigilan mo na yung paninigarilyo mo? Kaya hindi kita mahalikan eh. Laging amoy sigarilyo yung bibig mo. Alam mo, kalalaki mong tao, napaka-arte mo. Maarte na kung maarte. Basta ayokong naninigarilyo ka. Masama sa'yo yan eh. Paano na lang kung magkaanak na tayo? Anak agad? Hoy, pakasalan mo muna kaya ako bago mo ako anakan, di ba? Pero sige, hindi na ako mag-yosi para sa'yo. Promise. Lollipop na lang ang bibilin ko kina Manang. Okay. PO3 Abigail Asistio. Pakasalan mo ko and that's an order. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.